What's up guys, good day. Brightly sunny ngayon dito sa South Australia. For today's video, ito mag-holiday kasi ngayon, this coming Monday. So yan, wala tayong pasok Saturday, Sunday, Monday. So ito yung naisipan ko, buksan muna natin. Ito para may matulugan kami sa road trip natin. Yan, isasama namin kayo sa mga road trip. Ito, tatanggalin natin itong back seat kasi wala naman itong gamit talaga so para mahigaan na natin, tanggalin na natin. Pero bago tayo magsimula, tanggalin muna natin yung battery just in case. Pero alam ko naman wala nakakabit dyan ng mga wirings or something, airbags. Pero tanggalin muna natin para panigurado na safe tayo, kasi mahirap na sa huling pagsisisi, pagtanggal mo pala ng upuan, biglang sumabog yung airbag natin, wala na. Ayan. Kasi ganito yung style niyan napupull siya paharap, pero hindi pa rin siya totally spacious dito sa likod. Dahil nga ito, malaki yan mga mahigit 1 dangkal din yung lapad niyan. So mga 7 hanggang dito, kasama to, mga nasa 10 inches yan. So yan. May space naman, kasya naman 2 bike siguro na maliliit, pero wala namang gamit kasi so tatanggalin ko to, tanggalin yan. So flat na siya. Tapos lalagyan ko na lang, basta bala ko lalagyan ko na lang siya ng additional na sahig dito. For now, kasi bala ko naman talaga yan lalagyan ng full bed dito sa likod with drawer o something cargo sa ilalim. So yung mga ganito kataas. Ngayon sa ngayon kahol na ako sa oras kasi alis na nga tayo this weekend. So baka next month or next week na lang yun, gagawin ko yung project na yun. Sa kailangan ko ng gamit, so wala akong gagamit-gamit, bibili pa tayo ng gamit panggawa, carpentry. Then sa ngayon, ito muna, sasahigan ko na lang to dito, yung awang simula dito, sahigan ko muna ng pansamantala para mas straight lang siya, para mahigaan lang natin for this weekend. Apat na tornilyo lang siguro to. Pwede natin tuklapin. Ayun, ito lang pala, kabilis. Mabilis ang kabila kasi may starting point dito. Ang kabila ang mahirap. Kailangan natin tumba pa yung isa. Yun. Ayun. Sana madali lang. Paano kaya yun sa kabila naman? Try natin tumbahin muna. Try natin dukutin dito. Sa kabila naman. And then what? Trial and error lang to guys. Di ko pa talaga ako napagtanggal ng ganito. Tinesting ko lang kung paano. Ayun ma-access mo na yan So baka hindi na kailangan tanggalin itong plastic. Ratchetin na lang natin yan. Hindi ko talaga alam paano to Pwede naman pilitin. Hindi ko alam paano tanggalin ito, baka punit yung banda dyan. Silipin muna natin kung paano.
Kasi madilim. Makita. Paano siya nagko-connect dyan? Ayun, meron dito. So, madilim naman. Ayun. Oh, bihira. Kapiraso lang pala yung nakakonect niyan. Yan, oh. Bunutin lang pala. Paatras. Inangat ko pa pataas. Hindi pala. Paatras. So, dito lang siya nakakonect sa ilalim. Tapos dito, dugtong na lang dyan. Ito, dugtong na nakapasok na lang siya sa may parang butas na maliit. Ito lang siya, oh. Paliit lang. Ayan. Ito tayo uli. Yun. So yun nga, dito lang siya nakapasok sa maliit na butas. So one side lang yung nakapasok pala, yung lock niya mismo sa platform. So dito na tayo, 3 bolts lang pala to. Yun, one out. Two out. Isa na lang dito sa kabila. Yan. 3 out of 3. Wala na. Tanggal na to. Yan, oh, maluwag na. Yan, bumigay na yung spring. Balik na lang natin to para sigurado hindi mawala. Kasi pag nawala to, mahirapan na tayo magbalik na uli ng upuan natin. Kasi ala ko natatanggal to. Akala ko parehas lang lahat. Ganito, hindi pala. Naka-opposite mount yung kabila. Balik na lang natin to for safety. Kasi pag nawala to, mahirap na humanap. Bibili ka ulit sa Suzuki. Diyan lang muna yan. Madali lang pala magtanggal. Alam, medyo mabigat. Ito mas mabigat kasi buo yan, medyo malaki. Pang 2 tao ito kasi. Pang isahan lang. Medyo mabigat din ah. Siguro mga nasa 30 kilos yan. Ano pa kaya ito? So tara, sa kabila tayo. Nabali. Ako, basag na naman isa oh. Please mabasag, parehas lang basag. Basag. Nabasag parehas yung takip natin. Ayan oh. Dito banda. Bali, ano lang natin yan. I-epoxy. Ayan, basag din oh. Bali, saka na lang. Yan, gagawin natin mamayang hapon yan.
Ayan. Mahilap nga lang yata yan sa ibalik. May pag binalik ko yan, hindi ko na isama yung plastic. Expose ko na lang to pag nahirapan ako. Iba yung setup niya dito sa isang upuan. Yung tatlo dito, ganito yung gamit niya. Basta dito banda. Andito naman sa kabila, parehas sila dito sa may left side. Hindi ko alam kung bakit, pero halos parehas lang naman kung tutusin. Parehas matibay kasi magkasing laki lang sila. Pero nga lang, mas madali ito tanggalin yung bolt. Tsaka hindi siya hassle dito sa gitna kasi ito nakanat, naiiwan yung bolt niya sa sahig na nakatayo. Ayan lang, pag naapakan mo, nahigaan mo, masakit. Hindi tulad ng ganito, pag tinanggal mo na, wala na, flat na siya. Mas okay sana to kung bolt lahat ang ginamit nila, hindi sa gabal sa paa. Tsaka guys, ito napansin ko dito, mabigat ang upuan na to kung tutuusin. Pero yan mga ilang hinang lang yan. Maiksi lang yung hinang niya. Ewan ko sa likod kung ilan. Yan natin yung hinang sa likod kung ilan. Ayun, natanggal na. Walang hinang. Ayun, meron 4 pala. Ito 4 din. So, konti lang yung hinang niya. Bilis matanggal. Bigat pa naman to. Ngayon pa natin, mabigat na nga. Paano natin bubuhatin sa palabas? Bubuhatin to ngayon, mabigat. I need some help. Bigat siya. Tama nga yung sabi sa group, mabigat daw. Gawa sa solid bakal yata ito. Diretso ko na siguro sa bahay ito. Sa loob na. Kasi mahirap na ibaba-baba. Kasi nga mabigat. Mabigat mabigat pa sa akin to. Hindi ko kaya, pahinga muna. Madulas kasi yung plastic na hawakan sa gilid. Aray ko. Yan, parang nabunutan ng tinik yung sasakyan natin. Sobrang bigat pala nung pangdalawahan, parang gawa sa solid bakal. Tapos yung welding, kapiraso lang, 4 na parang tigi-1 tuldok lang. Para pagtaka paano niya na-hold yung bigat na yun. May press spring pa. Yan, maluwag na. Ito yung sasabi ko, pwede na tayong humiga. Yan yung space niya. Pwede natin humiga kung saan aabot tong paa natin. Yan, pwede naman natin forward yung upuan pag kinulang pa tayo. So, ito na lang, tablan na lang dito kulang, patungan ng paa. Higa muna tayo, sukat natin.
Diyan, maluwag na. Vacuumin natin mamaya ulit to. Ayun oh. Kahit hindi na natin i-forward yung upuan. Sakto lang. Ayan. Tama-tama lang yung paa ko. Abot ko pa yung sanggalan ko. Sa ulo na naman sakto lang. May mga 3 inches pa na gap sa pinto. Ayan oh. Ayan, sagad. Pero wag. Tama lang. Okay na. Balik na natin itong tornilyo para di mawala. Ito pwede to, pangsamantala lang naman eh. Maganda pa to. Pang lang naman. Kahit hindi buo likod. Tapos may patungan kami ng paa na straight. Itong isa naman, putulin ko para magiging paa niya. Tingnan natin kung saan siya aabot dito. So this is 40, alanganin, 44 and a half. Saan naabot ang 44 and a half? 44 dito. So ganyan. Ayos lang. At least matakpan pala tong bolt na naka-oxley para hindi masakit pag naapakan o nahigaan. Hindi nga siya sagad dito. Okay lang, may space pa ng konti. Just in case gusto mo i-atras yung upuan. Hindi siya tatamaan. So 44 and a half. Ito ang ibabaw kasi medyo maganda to eh. Tingnan natin. So ganyan lang. Kahit gitna lang pala eh, no? Hindi ko na sasama ang gilid. So parang ganyan siya. Natakpan lang tong bolt. Para kahit ganyan nga oh. Isasagad ko na siya dito. Para pantay na pantay. Sakto. Pantay na pantay siya. Ayan oh. Perfect. Sakto rin. May awang dito. Pasok siya sa awang niya. Ayan o. Swak ay hindi. Kunti. Pero pwede na yan. Not bad. Ganyan na lang. Kasi biti alanganin. I-bolt naman natin para hindi na natin lagyan ng paa dito sa kabilang side. Ganyan o. Bibili tayo ng bolt na mahaba. Lang. Yung gitna lang may bolt kasi dito nut to eh. Sa gitna naman yan lang yung bolt. So, yun ang bolta natin, dalawang piraso lang. Pero, maganda naman. Tignan, pag nakabolt lang gitna, mahigaan mo rin, maapakan mo, tatamaan ng paa mo yung bolt. Ganyan na lang siya. Lagyan na lang natin ang paa dito. Para hindi siya maganyan-ganyan. Steady siya. Yan na lang siguro. Pansamantala lang naman to guys. Tatanggalin din naman natin pag lagay natin ang higaan dito. Papatong na lang natin yung higaan. Sa ngayon sa trip lang naman na to. Kailangan natin gawin to. So guys, ito na, naputol-putol na natin yung plywood. Ito na yung almost there, 50%
ano na lang, glue, tsaka ewan ko, wala akong drill try kong pakuin, hindi ko alam kung mababasag yata to pag pinakuan, wala kasi akong drill, so hindi tayo magagamit ng screw ngayon, pero i-glue ko muna to bago ko pakuan para walang alog in the future. Ito sumobra siya, babawasan ko mamaya yan kasi nagbago yung isip natin, so magiging ganito na siya. Yan, ito yung pinakatukod niya. Nilagyan ko ng parang ganito, ang gasket para ito siya, hindi siya papaling-paling. Ito naman, tukod siya dito rin, para dito, para hindi naman siya mag push forward. Kasi bangga naman siya dito, tsaka bangga dyan. Tapos naka-sandwich tong transmission tunnel niya para hindi siya magsiswing side by side o forward. So, ganyan na. Malapit na tayo, screw na lang tsaka glue. Punta muna tayo ng hardware, bibili tayo ng glue tsaka pako siguro. Yan, lapad na yan pag nasa higan, maginawa na pag humiga. Yung butas naman na yan, hindi naman, wala naman problema yan. Pag nilatagan mo ng foam yan, hindi mo na maramdaman yung ilalim. Kung siguro yan, may time pa naman, pag may time pa ako, buko, lagyan ko ng ano yan, meron pa naman akong styro doon, ikakat ko yung styro, papasa ko dyan sa mga butas para flat na siya. Nakabili na tayo ng glue at saka pako. Ngayon naman, nagugutom na ako, tanghali na. Didikit muna natin itong mga parts na to bago tayo kumain para pagbalik natin matigas na. So, magiging ganyan yung itsura niya. Tapos yung ito yung extension natin, ibabaw, nakapatong. So magiging ganyan siya. Ito babawasan ko na ito ng konti kasi medyo mahaba. Maya kakain muna tayo kasi gutom na, hindi na talaga kaya. Malapit na tayo, nasa 50% na. Yun. Ayan na. Tapos na. Thank you Lord. Tapos din.
Alright. There you go. Woo! Ayun na siya. Nilog ng konti pero normal lang yan. Lalagyan natin ng yung awang, lalagyan natin ng foam para hindi sila ngit-ngit. Tibay na. Ayos. Yan, matibay na to. Kasi makapal to eh. Ayan. Tibay na to. Tapos, ang next natin ito, pipinturahan muna natin ang itim sa ngayon. Kasi, para hindi masyadong halata. Babalutan ko rin ng ganito carpet. Pag nakadaan tayo sa Bunnings or sa Meter 10. Para mag-blend siya dito sa loob. Hindi siya halata. Para lang siyang yung sandalan na nakatumba. Buti na lang may tira pa tayong pintura konti. Kasya kaya to ang tanong. Pero unahin muna natin itong ibabaw. Kaso sayang itong ano eh. Nasa lata. Punas ko na lang din itong nasa lata dito. Para di na sayang. Sana magkasya. Ito yung tira doon sa ramp natin na kinulayan ng yellow at saka itim. May tira pa pala ako sa likod. Kulay na natin to para sana magkasya. Kahit labo-labo lang basta magkulay itim lang siya. May dumapo pa na insekto. Kunti na nga lang pintura natin. Pinapuan pa na insekto. Yan, pinturahan na. Ang ganda rin ng brush na to. Ano, magaspang. Para siyang naka rhino paint. Yan. Alam mo naka rhino lang. Pero okay lang yan. At least naitim na. In the future naman babalutan natin nga. Kaya sabi ko kanina. So okay na yan. At least magbe-blend in na siya sa loob na itim. Hindi na halata. Patuyuin mo natin dyan. Then bukas yun. Ikakabit na natin yan. So yun lang guys sa project na to. Oh, inabutin ako ng anong oras na ngayon? Alas. Yun, 3:47. Nagsimula tayo ng alas 10 na. So mabilis lang kahit paano. Medyo may gamit naman tayo. Wala lang tayong drill kaya instead of screws, ginamit na lang natin pako. Kasi yun lang yung meron tayo. Lagari at saka martilyo. Tsaka yung metro. So far, ayan. Ayan na yung itsura niya pag tinanggal. At tapos din yan. Medyo nabawasan ng tinik yung gitara natin. Nabigat na pala ng upuan na yun. Imagine, yung dalawa dito parang katumbas din ng dalawang tao. Tapos yung isa, katumbas din ng isa. Sobrang bigat talaga. As in. So ngayon, parang gumaan na yata pakiramdam ko. Nung drive ko kayo na, sabi ko parang matalbog na yung likod makalampag. So gumaan nga. Medyo tumaas na siguro yung likod natin. Sa mga kaibigan namin dyan na sasakay, sorry po. 2-seater lang to, wala na masakyan. Sensya na. Hindi tayo pwede magsakay ng walang upuan. May seatbelt nga naman siya. Pero wala ng upuan. Mahirap yan. Baka mawalan tayo lisensya. Pag nagpasakay tayo tapos na para tayo ng pulis nagtiyempuhan. Abangan nyo yung mga videos namin na susunod. Maggagala tayo. Kaya nga pinaghandaan natin yan. So yun. See you guys next time. Bye-bye.